piraso ng papel na ito, pinakaingat-ingatan ng dating OFW sa Saudi Arabia na si Raymond. May misyon kasi si Raymond na pag-uwi niya ng Pilipinas, hahanapin niya ang mga nakalista ritong pangalan. Pero wala silang utang o atraso kay Raymond. Sila ang mga batang nakilala ni Raymond nung nagsasagawa siya ng charity work kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga bahay ampunan higit 1 dekada na ang nakararaan. Yung mga pangalan na nandito is yun yung pinaka tumatak sa buhay ko at nagbigay aral sa akin. Sisikapin ko pong makita po sila ngayong taon. Pero sa lahat ng mga ito, ang isa raw sa pinakasabik niyang makita ang batang pang-5 sa listahan, si Adam. Every time na papasok ako sa gate, nakaabang lagi si Adam. Boy at brother, sana balik po kami. Nakangiti. Ngunit ang ampunan kung saan niya noon binibisita si Adam, sarado na. Sa pag-asang mahanap pa ito, nanawagan si Raymond sa social media. Hinahanap ko po ang batang nagngangalang Adam. Kung nakikilala niyo po siya, mangyari lamang po na i-message niyo po ako sa aking page. Meron kayang tumalima? Noon pa man daw, may puso na para sa mga ulila at batang kalye si Raymond. Kasi nung bata pa ako, hindi naman kami ganun kayaman. Tapos, meron ding time na nagtitinda ako sa kalye. May nagpapakain din po sa akin dati na willing silang magbigay. Nung working student pa siya, iniipon daw niya ang kanyang baon para makapag-organisa ng mga outreach program. Pumunta po kami ng Paseco Tondo, nagpakain po kami doon tsaka nagbigay ng school supplies. Kapag may nagparamdam sa kanila ng pagmamahal, pwede nilang gawin din yun sa kapwa nila. Pero ang hindi raw niya malilimutan, ang batang nakilala niya sa Tahanan ng Pagmamahal Incorporated sa Quezon City noong 2011, si Adam. Siya yung unang-unang tatakbo sa'yo. Hahag agad siya tapos nangangamusta pa siya. Kuya, ang tagal mong bumalik dito, kailan yung party natin? Boy at brother, sana balik po kami. Akala natin may natutunan yung mga bata sa atin pero tayo pala minsan yung may matututunan sa kanila. Tinanong ko, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Sabi niya, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Darating po yung panahon na babalik ako sa kagaya nitong institusyon, tas tutulong naman ako. Yun, natandaan ko yun. Wala, natatouch talaga ako. Hanggang si Raymond nagdesisyong mag-abroad. Mahigit 1 taon bago umalis, nag-organisa pa raw siya ng Christmas party sa shelter. Sabi ko sa kanya, Adam, pagdating ng panahon, babalik ako, bibigyan kita ng malaking regalo. Kaso, unfortunately, nag-abroad. Hindi ko na alam yung naging istorya niya. Sa Saudi, kung ano-anong trabaho raw ang pinasok ni Raymond. Yung huling trabaho ko po is head receptionist. Akala ko 2 years lang po ako. Hanggang sa nadire-diretso na. Habang nasa abroad, inilista niya ang mga batang hahanapin niya kapag siya'y makakauwi ng Pilipinas. Matapos ang mahigit 1 dekadang pagbabanat ng buto sa Saudi, na ipatayo ni Raymond ang kanyang dream house sa Pilipinas. Nakapag-ipon din siya. Kaya nito lang Disyembre, umuwi na siya. Una kong hinanap yung 2 bata na na-meet ko sa Binondo, Manila. Nabalikan ko rin siya noong January, nakita-kita kami. And then yung pangalawang storya naman is about kay Joshua and Benedict. Pumunta po ako ng Bicol para hanapin lang sila. Nag-reunion po kami after 14 years. Pero nangangamba si Raymond na baka malabo na niyang makita ang batang pinakamalapit sa kanya, ang pang-5 sa kanyang listahan, si Adam. Nung bumalik nga ako doon, sarado na yung bahay. Wala na sila Adam. Hanggang nag-post siya ng kanyang panawagan sa social media. Ang post ni Raymond nag-viral at ng araw ring yon, may tumalima sa kanyang panawagan. Namukaan agad siya kahit 15 years na. Yung mga classmate niya nag-message sa akin na wala na po siya sa ampunan. Then pina-screenshot ko yung picture niya. Then sabi ko, siya na to. Kasi may nunal siya. Kaya dali-dali, minessage ko siya sa Facebook niya. Ang minessage ni Raymond, si Adam de Guzman, 26 anyos na.
Nag-work ako as purchasing officer sa Taguig for almost 3 years now. Nang dahil sa kanyang pagsisikap na iahon ni Adam sa hirap ang kanyang sarili, lalo't lumaki siyang ulila sa kanyang mga magulang. May kumupkup naman daw sa kanya, pero hindi raw naging maganda ang pagtrato sa kanya. Nakaranas kami ng pambubugbog, so tumakas kami. Hanggang nagpalaboy-laboy si Adam sa kalsada at nabagan siya pa. May bumisitang madre. Naghahanap siya ng mga batang kukunin para dalhin sa itatayong ampunan. Naalala ko kasi, gustong-gusto ko may bumibisita kasi hindi ko nafe-feel na ibang tao ako. Boy at brother. Sana balik po kami. Sa tulong ng shelter, nakapagtapos siya ng elementary. Nag-aral kami sa formal school. Naging malawak din naman yung mundo namin, hindi lang yung bahay ampunan. Doon, nakilala raw niya ang isang staff ng shelter na itinuring niyang ina, si Jenaline. Mahilig po siyang yumakap. Kaya siguro napalapit niya ang loob ko sa kanya. Dati kasi, tita yung tawag niya sa akin, naging mami na. Doon kami nagkaroon ng closeness. Kahit na sabi nating wala akong anak, siya yung binigay na blessing sa akin. Tunurong ko siya ng hindi iba. Si Adam, nagsikap at nakapagtapos ng high school. Para makapag-aral ng kolehiyo, naging working student siya. BA Operations Management. Taong 2022, graduate si Adam ng kursong Business Administration. Cum laude! Hanggat buhay yung pangarap sa puso mo, yun yung magdadrive sa'yo para abutin yung mga pangarap mo. Ngayong kumikita na ako, ibinibahagi ko din. May pinag-aaral kaming 6 na bata. So kung dati ako yung pinag-aaral, ngayon ako naman yung nagpapaaral. Hanggang nitong nakaraang linggo, halos sumabog daw ang kanyang notifications sa dami ng mga nagtag sa kanya sa isang post. Kinabahan ako kasi baka mamaya hindi maganda yung post. Tinignan ko at sa dami ng bumibisita, hindi ko na talaga sila maaalala. Sabi ko, pwede bang makita na tayo ngayon na? Maalala pa nga kaya ni Adam si Raymond? At ano itong regalo ni Raymond sa kanya na mahigit 1 dekada ang hinintay bago niya maibigay? Ang pagtatagpo na magpapaalala sa iyo ng kabutihan ng puso. Susunod na! Noong umuwi ng Pilipinas ang dating OFW sa Saudi Arabia na si Raymond, isa sa kanyang misyon, mahanap ang mga batang nakilala niya sa ampunan na nasa kanyang listahan. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Tutulungan ko sila. Magbibigay ako ng tulong sa mga institusyon. Pero pinakasabik niyang makita si Adam na madalas daw niyang bisitahin noon sa bahay ampunan na tahanan ng pagmamahal. Boy at brother. Sana balik po kami. Every time na papasok ako sa gate, Nakaabang lagi, nakangiti. nung bumalik nga ako doon, wala na sila Adam. Hanggang nanawagan na siya sa social media. I miss you, Adam. Hope makita kita after 15 years. Nag-message sa akin na maayos na po ang buhay niya. Wala na po siya sa ampunan. Then sabi ko, siya na to. Kasi may nunal siya. Kaya dali-dali, minessage ko siya sa Facebook niya. Si Adam, nagtatrabaho na ngayon bilang purchasing officer sa isang kumpanya sa Taguig. Sa dami ng bumibisita, hindi ko na talaga sila maaalala. Akala ko scam. Kasi syempre ngayon, ang hirap na magtiwala sa mga tao. Habang binabasa ko yun, kinikilabutan ako. Kasi tumutugma yung karanasan ko before sa tahanan at yung nababasa ko. Sabi ko, pwede bang makita na tayo ngayon na? Nitong nakaraang linggo, si Raymond, kinatagpo si Adam. Ang laki mo na! Ang laki niya na! Yay! Nung nakita ko siya, gulat na gulat ako. Sobrang laki ng pagbabago. Magaling magsalita. Pala-smile pa din. At tinupad ni Raymond ang pangako niya kay Adam
mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Tinupad ko yung pangako ko, nabibigyan ko siya ng regalo. Masayang masaya ako sa naging part ng buhay niya. Naging maayos yung kapalaran para sa kanya. Gusto ko na rin makita kung ano yung nasa loob. Ito na siya, guys. Masayang masaya ako, Kuya Raymond. Thank you so much sa pagbigay sa akin nito. This is sentimental for me. Nitong nakaraang Sabado naman, nakipagkita si Raymond sa isa pa sa mga bata na nasa kanyang listahan, si Buboy, para mag-outing. Siyempre, kasama sa gala si Adam. Iba po pala yung pakiramdam na kahit magkaiba yung kwento nila, ay ngayon ay magkasama na sila sa iba't ibang dinaanan nila sa buhay. Ngayon, nakakatulong na rin sila sa mga kagaya nila before. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong lumaki sa sariling pamilya. Pero minsan, may taong nakatakdang dumaan sa buhay mo na siya ring magpapabago ng iyong landas para muli kang maniwala na meron kang uuwian. Ang laki niya na! Yay!